Good morning po sa bawat isa sa atin na patuloy na sumusubaybay sa ating ang salita ng buhay, sa ating mga kamanggagawa, sa ating pong mga kapwa mananampalataya. Magandang umaga po sa inyong lahat. At basahin ko po ang Jeremiah 23:28 hanggang 33. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "The prophet that hath a dream, let him tell a dream, and he that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat, saith the Lord? Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? Therefore, behold, I am against the prophet, saith the Lord, that steal my words, every one from his neighbor. Behold, I am against the prophets, saith the Lord, that use their tongues and say, He saith, Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them, and cause my people to err by their lies, and by their lightness. Yet I sent them not, nor commanded them. Therefore they shall not profit these people at all, saith the Lord. And when these people, or the prophet, or a priest, shall ask thee, saying, What is the burden of the Lord? Thou shalt then say unto them, What burden? I will even forsake you, saith the Lord." So with these verses that we have just read, ay ginawa ko po ang nakita natin dito, ang title, ang sabi po, "He that hath my word, let him speak my word faithfully." Speak the word of God faithfully. At dito po, in the Old Testament, mga kapatid, ay makita natin ang the three offices. Meron tinatawag na prophetic office, merong priestly office, at merong kingly office. Ang prophetic office, mga minamal, o ang prophet ay is to represent God before man. At ang priestly office, mga kapatid, o mga priest, is to represent man before God. And gayon din naman, the king is to rule in behalf of God. With this, mga kapatid, makita natin na sa panahon na ito'y isinulat ni Prophet Jeremiah, alam po natin na kaya nga po siya tinawag na the weeping prophet. It is because the children of Israel is in the backslidden state. Always, mga minamahal, maging ang kanilang mga prophets ay sabi nga po, hindi sila nangangaral ng tama at ng salita ng Panginoon sa kanyang bayan. At ang mga tao ay talagang tumatanggi rin sa salita ng Panginoon. At there is no problem, mga kapatid, with the Word of God, sapagkat the Word of God is compared to a fire. Sabi nga po, "Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces?" So makita natin, there is no problem with the Word. The problem is in the preacher. The problem is in the believers of the Lord. The problem is in the priests or prophets, na kung saan sila po yung nag-handle ng salita ng Panginoon. With us, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, kailangan talaga po ng mga Hudyo ang salita ng Panginoon. As well as tayo po bilang Gentiles, we need the Word of God. Sapagkat talagang, sabi nga po ay, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So sa ganung bagay, mga kapatid, ay makita natin ng ilang bagay dito po sa ating nais na pag-usapan. Number one, we are enabled to be a stewards of God. We are enabled to be a stewards of God. Matapos tayong maligtas, mga kapatid, ang Panginoon naman ay nagbibigay sa atin ng kakayanan. At binigyan tayo ng naunawaan natin na tayo po, as recipient of the blessings of the Lord, as recipient of those things that we have experienced as believers, nakita natin, mga kapatid, na tayo po ay naging katiwala. Although in the Old Testament, we know that the oracles of God were committed to the Jewish people. But for us, bilang mga mananampalataya, katulad po ng sinabi ng Panginoon, at doon po sa isang tao na demonyo of Gadara, na kung saan ay iniligtas ng Panginoon, binago ng Panginoon. Ang anong sabi ng Panginoon? Dahil gusto ng lalaki na sumama sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? "Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee."
The same with us, mga minamahal, na kung saan ganong bagay po, mga kapatid, ay we become a stewards of the manifold of the grace of God. Sa ganong bagay po, makita natin dito na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. At sabi nga, the prophet that hath a dream, let him tell a dream. Anumang bagay na binigay sa atin ay sabihin natin, sabi nga po in Acts 1:8, diba? And ye shall be witnesses unto me. Okay, so yun makita natin. At sabi nga po ng 1 Peter chapter 4 verse 10 and 11, as every man hath received the gift, dahil tumanggap tayo, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as the ability which God giveth. So nagbigay muna ng Panginoon ng ability, and then ang sabi po ay let him speak as the oracles of God. Okay, ang sabi po that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Our faithfulness should be to the one who saved us and to the one who called us, to the one who entrusted us to us the word of God. Sa ganung bagay, mga kapatid, ano man ang kapasidad natin, ano man ang kondisyon natin, ano man po, nasaan man po tayo, ano man ang kalalagayan, pinagkatiwala sa atin ang salita ng Panginoon. At lalo na po, kaya nga po, salamat sa Panginoon, mayroong Jewish missions, na dati ang focus lang natin ay para mga communities natin, mga Gentiles, mga kasama natin, mga kapitbahay, kamag-anak, everything dyan po sa atin. Ngayon naunawaan po natin na hindi po limited sa mga communities, sa mga Gentiles lamang ang salita ng Panginoon. We must bring back the gospel, we must bring back the word of God doon sa mga Hudyo na kung saan ay sila po yung unang kustodya nito. Kaya po we are enabled to be a stewards of God. At salamat sa Panginoon, bagamat dito po ngayon ay pang isang buwan ko na, ngayon eksakto, 3 weeks na po ako. At next tumatakbo ng 1 month na po ako dito sa US. Pero makita po natin, mga kapatid, na dito po wala pa akong nakikita ng mga Jewish bagamat tayo po every time na pumunta sa isang lugar, we try to witness, we try to explain to them the gospel. Pero as of now, sa mga lugar na pinupuntahan po namin, wala pa tayong mga Hudyo na nakakausap. But kaya talagang ang Jewish missions kinakailangan talaga intentional. Pupuntahan mo ang mga lugar na kung saan ay talagang naroon, kung saan sila naroon. At sapagkat we are enabled to be a stewards of God. Pinagkatiwalaan tayo, brethren. At may panawagan ng Panginoon, may pagliligtas ng Panginoon, may panawagan ng Panginoon. Ganon din man po kayo dyan. Ang Panginoon ay may panawagan, but still, nais ng Panginoon na dalhin po natin ang gospel doon sa tao, sapagkat we are enabled to be a stewards of God. Pinagkatiwalaan tayo. Kaya nga po mahalaga na ang salita ng Panginoon ay lagi nating binabasa, lagi nating pinagbubulay-bulayan. Sumunod, not only we are enabled to be a stewards of God, katulad doon kasi katulad ng prophet, steward siya ng Panginoon. The same with us, we are God's steward. Pangalawa, hindi lamang po yan, we are empowered to be a spokesman of Jesus Christ. Anong sabi po? Katulad nga ng sinabi ng Acts 1:8. But ye shall receive power. We are empowered. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. We are empowered to be a spokesman of Jesus Christ, to be a witnesses of the Lord Jesus Christ. At yun po ang ibig sabihin. We are, kumbaga, makita natin na we are mandated by the Lord. Ang sabi nga po, 1 Corinthians 9:16-17, For though I preach the gospel, I have nothing to glory of,
For necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. That all men are destined to hell, because the wages of our sin is hell, death. That man needs to hear the saving gospel of Jesus Christ, the only hope of man to escape the punishment. Pero ang tao po, but they must ask salvation in repentance and faith to the Lord Jesus Christ. We are empowered. At whether we accept it or not, hindi naman talaga sa kakayahan natin kaya tayo nakapagsasalita. It's only by the power given to us of the Holy Spirit na tinanggap natin. Kaya sa ganung bagay mga kapatid, yun po ang dakilang bagay na pwede natin gawin, ang maging spokesman to represent Christ in this world, to be a witness for Christ. At anuman po ang kalalagayan natin, o anuman sitwasyon po tayo, anuman po tayo, ikaw man ay estudyante, ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay working, ikaw man ay simple as na anumang ang work mo, ikaw man ay family man o anuman, at lagi po natin pakatandaan that you are empowered to be a spokesman of the Lord Jesus Christ. You're empowered. Hindi natin pwede idahilan na we cannot say na kasi hindi ko alam yan, hindi ako marunong eh. No. We have to learn, we have to, we have to know and study kung ano yung dapat natin sabihin, and just tell to the people na this is my experience. This is what Jesus Christ have done in my life. So, yun lang po sasabihin natin sa kanila, no ha? Na ito dati ang buhay mo, ito ang dating buhay mo bago ka naligtas, at paano ka iniligtas ng Panginoon, ano yung situation ng buhay mo, at anong response mo sa salita ng Diyos, at pagkatapos doon, ano ngayon ang ginawa ng Panginoon sa iyo. That simple testimony is enough, mga minamahal, for them to understand na kung ano ang kapangyarihan ng Diyos, na ang Panginoon po'y makapangyarihan na pwede magligtas. At sa ganong bagay mga kapatid, we are empowered to be a witness at for the Lord Jesus Christ. Kaya po sa ganung bagay mga kapatid, I encourage every one of us, sa biyaya ng Panginoon, let us do the will of God. Not only mga kapatid that we are enabled to be the stewards of God, we are empowered to be a spokesman of Jesus, and we are enriched to be a servant of God. Wala tayong kawala eh. No? We are enriched to be a servant of God. Luke 6:45, anong sabi? A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. Dahil meron tayong changed life, gumawa miraculously, wonderfully ang Panginoon sa buhay natin. Ano ngayon ang ano? So there is a good thing sa puso't buhay natin, yung changed life. Yun ang yung good treasure na nasa puso natin, nasa buhay natin, yun ang sasalita ng Panginoon. Yun ang dapat na lumabas sa ating mga bibig. Kaya nga po ang sabi, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. Now, mind you mga minamahal, hindi tayo magkakaroon ng good treasure sa puso natin if we are not saved, if the Lord Jesus Christ is not changing us, if there is no miracle happen in our life as a new creature of the Lord. If those things did not happen to you, then you cannot expect, we cannot expect you, or the people will not expect you that you have a good treasure in your heart. But because of what the Lord Jesus Christ did in you, makita natin merong good treasure na ngayon. Because we are recipient of the blessing, so it will naturally come out to you to speak for Christ. And dahil doon mga kapatid, our life was enriched mga kapatid, and because of that, it will naturally come out. And let us do that because in this mga minamahal, we serve the Lord.
We serve the Lord by preaching, we serve the Lord by testifying, we serve the Lord by saying to the people, by telling to the people that there is hope in Jesus Christ. Yan. So bakit to? Kailangan talaga yung salita kasi yung salita ng Diyos makapangyarihan yan. So kinakailangan yung buhay ng isang Kristiyano na binago ni Kristo, yun po yun, magmamatch doon sa salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. At kapag ka ito po, yung buhay natin at ang salita ng Panginoon ay naandoon yung changed life, naandoon yung righteousness, naandoon mga kapatid, yung living a life that is acceptable and worthy sa Panginoon. And then, pag ipinangaral natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, naandoon yung power, naandoon mga kapatid. Kaya, we serve the Lord. At sa ganung bagay, mga kapatid, out of the good treasure of the heart, the man speaketh. Okay? At sabi po, for of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Ang sabi po ng Luke 6:45. And then ngayon, makikita natin mga kapatid na kailangan talaga ng tao, ng mundo, ang mga ngaral. Ang mundo natin mga kapatid, talagang walang kapag-pag-asa to. Makikita natin lahat ng bagay, nabubuhay ang tao sa mga kumbaga less. Okay? Meron dito yung kalan, fireless. Ano ha? Meron dyan mga kapatid ay mga kung ano-anong mga less. Yung iba naman topless. Ano ha? Yung mga damit nagiging topless. At kung ano-ano pa. Mga cashless. Ano ha? Cashless din. Mga transaction. Hindi mo kailangan ng cash. Ang kailangan mo lang credit card at maging debit card. And then tapos. Yung binili mo through credit card or debit card, makukuha mo na. Wala ka namang inilabas na pera. Nagiging yung cashless na andyan mga kapatid. Pero ang mahalaga mga kapatid ay hindi changeless, kundi bagkus na andon mga kapatid, blameless ang buhay natin at pagkatapos ay hindi tayo speechless at gayon din naman tayo po mga kapatid ay tinatawag nating fearless pagdating mga kapatid sa salita ng Diyos, pangangaral, pagsishare. And salamat sa Panginoon because it is a privilege sa bawat sa atin. Let's keep on. I encourage everyone, brethren, sa ating mga kapwa mananampalataya to keep on sharing, to keep on doing the will of God, to keep on serving the Lord sapagkat it is our privilege and ang kailangan ay yung faithfulness. Maaaring may problema sa bahay, maaaring may problema sa mag-asawa, but let's keep on. Wag natin pabayaan na yung problema sa sarili natin, problema sa bahay, ay maging distraction para tayo mahadlangan sa ating paglilingkod sa Panginoon. At kaya hindi naman, let us settle kung ano man po ang bagay na meron tayong mga problema sa buhay. Encouragement na mula sa salita ng Panginoon. And mga kapatid, it's always na karapat-dapat ang Panginoon sa ating mga pagtitiis, pagtsatsaga at mga paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat sa tinatawag nating biyaya, let us be faithful mga kapatid. We are enabled to be stewards of God. We are empowered to be a spokesman of Jesus. We are enriched to be a servant of the Lord of God. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, let's keep on. Let us speak the word of God faithfully. And sabi nga po, he that hath my word, let him speak my word faithfully. God bless us all mga minamahal. Let's keep on serving the Lord. Manalangin po tayo. Amang banal, kami po'y lumalapit, nagpapakumbaba po sa iyo. Salamat po sa iyong biyaya at pagpapala at sa paggawa mo sa buhay namin. Thank you po sa pangunguna at pagkilos. Thank you po sa binagong buhay. Thank you po sa kaligtasan. At ngayon, Panginoon, thank you po for the privilege na kami po ay maging spokesman mo, na kami po ay makapaglingkod sa iyo, at kami po, Panginoon, ay maging katiwala mo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, Lord, salamat po for all the blessings that you have given to each every one of us. We pray, Panginoon, ang biyaya mo po sa aking mga kapatiran, sa mga pamilya ng bawat isa,
Salamat po. Patuloy nga pong proteksyonan mo ang aming pamilya, ang aking may bahay, si Kana, Panginoon, si Galilea. Patuloy mo silang patnubayan. And Lord, I pray para po sa kaligtasan ng mga Hudyo at kapayapaan po sa Jerusalem. We pray, Panginoon, para po kay Pastor Alex. We pray, Panginoon, ang biyaya mo po at patuloy po kayong kumilos, Panginoon, sa kanilang buhay. I pray, Lord, ang paggawa mo po, pagkilos mo po, Panginoon, maging sa bawat isa po sa amin, sa mga lakad mo po namin, Panginoon. I pray ang biyaya mo po sa amin pa pong mga gawain at we commit everything, Panginoon, sa iyong mga kamay. Patuloy mo kaming pangunahan, Ama, at pagkumilos lang po kayo sa aming buhay, Lord. Thank you po. We commit everything, maging ang mga PIBA pastors, maging ang mga pamilya po ng bawat isa, mga mananampalataya. Lord, salamat po sa iyong pagpapala at biyaya. Thank you po for all the blessings na tinanggap namin sa iyo. Patuloy mo kaming pangunahan sa buong maghapong ito. At ngayon po, ay itong Sunday na ito, araw na ito, Panginoon, ay patuloy po kayong gumawa at kumilos, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang mga services, ang mga worship services ng gagawin po ngayong maghapong ito. Lord, salamat po sa pagpapala. Patuloy ka namin tinataas at pinupurihan, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us you.